Utang ng loob, mindset, culture. Magandang culture nga ba at mindset yan or quality yan? Or meron niyang dark side and actually toxic mindset yan? Yan po ang topic natin. Hello po sa inyong lahat. Welcome back. Si Jennifer po ito, ang inyong kaibigan na Pinay dito po sa Michigan. So kaninang umaga ko pa ho actually ito pinagmumuni-munihan. And I'll just be straightforward. Ako po, hindi ko po gusto ang konsepto ng utang ng loob. Now, I just want to make this clear. Ako po ay na-appreciate ko ang taong nakaka-appreciate. Yung at least, they'll tell you a simple thank you. Na-appreciate ko po to. Or a simple salamat po. That is enough. That, I see that as a good thing. Pero, yung utang ng loob, where you're expecting na one day mababayaran ka ng taong to, or parang preso mo na tong taong to, dahil at one time natulungan mo siya na now, this person owes you, I don't believe in that. Sorry po. Okay? Now, let me explain further. Okay? Kung bakit hindi ko po gusto itong toxic mindset na ito ng utang ng loob. And I'm directly talking po doon ho sa mga tao na merong religious, spiritual belief, in short, yung mga naniniwala po kay God. Kung kayo po ay naniniwala kay God, would you say po na lahat-lahat ng meron kayo ay dahil po sa Panginoong Diyos? Yung trabaho nyo, yung bahay nyo, yung pera nyo, yung talino nyo, yung abilities nyo, personality nyo, lahat yan, bawat butil ng bigas na meron kayo, yan ay favor from God. Undeserved favor from God na binigay po ng Diyos sa inyo. Okay po, so kung naniniwala po kayo na lahat po na meron kayo ay galing sa Diyos, so that means, that includes yung favor na through you, kayo yung ginawang instrumento ng Diyos para maging daan, or yun nga po, instrument, para mabigay yung blessing ng Diyos sa ibang anak niya na katulad mo, na ginawa ka lang instrument na ikaw yung nag-connect kay Jose, na-refer mo siya sa boss mo, kaya nakuha niya yung trabaho. It means na si God ang nagbigay ng trabaho kay Jose. Pero through you, ginamit kang instrumento para masabi kay Jose na, Jose, pwede ka mag-apply, may trabaho sa amin. And then sinabi mo sa boss, boss, okay yan, approve sa akin yan si Jose. And then, na-recruit si Jose, ngayon ang iisipin mo na ba, may utang ng loob sa akin si Jose. Nakita niyo ho yung defect sa ganyang mindset, lalo po kung kayo ay Kristiyano. Kasi para kung ganyan ho ang mindset nyo or natin, parang kilabot ho, at nakakatakot na parang you're assuming or parang ba sasabihin to, na ikaw ang aakala na ikaw ang Diyos, na sa'yo nang galing yung promotion ng tao na yon. So this is why I don't like the utang ng loob, kasi lalo ho bilang Kristiyano, bilang tao na naniniwala sa Diyos, I humbly, very humbly po naiintindihan ko na kung hindi po sa grace ni God, wala po lahat ito. Kaya po ako nakarating sa Amerika, kaya po ako meron, kung ano pong meron ako, kahit ability magsalita, no? Kayo ho na mga nag-subscribe sa akin, si God ho ang nag-present sa inyo ng aking channel. Si God ho ang humimas ng puso nyo, or basta binigyan kayo ni God ng something, maging interesado para panoorin nyo po ako. Hindi po dahil na magaling ako. It's because God is directing everything. So, that is the reason po. Kaya ako po, hindi ko gusto yung mindset na, may utang ng loob ka sa akin. Because of me, kaya nakuha mo yung trabaho na yan. Because of me, kaya may kinakain ka kasi ako ang employer mo. Because of me, kaya nakapag-aral ka. Because of me, naku po, kahit po, I'm sorry po, kahit po sa level ng magulang. Kasi, Diyos po ang nag-provide sa'yo para magawa mo yung nagagawa mo para sa ibang tao. You cannot take credit. Well, unless hindi po kayo believer and you probably you can have that kind of mindset. Pero
I think if you're always keeping record kung ano po yung nagawa nyo sa ibang tao, tapos yung pagbabayarin nyo sila ng utang ng loob, manunumbat po kayo, I think hindi po tatagal. Marami hong tao na hindi ho tatagal sa inyo na makipagrelasyon sa inyo. Iiwan ho kayo ng mga tao na ito. No? So, appreciation is one thing, okay? Ayoko naman po masyado magpaka-perfect na parang, syempre, tao pa rin ho tayo, no? May mga basic things na as human beings we perform, politeness, it does go a long way. Naniniwala naman po ako doon. Pero iba ho yung pag-show ng appreciation kesa ho doon sa pinagbabayad ng utang ng loob. You know, ako po dito sa salon, you know, how I show my appreciation to my clients, lalo yung talagang mga frequent clients ko na, you know, regular na pumupunta, tapos matagal ko na silang clients, here and there, mararamdaman ko na lang, pinaparamdam sa akin ng Diyos na, halimbawa, yung isang client, color and cut, diba? Sasabihin sa akin ni Lord, it's time, bigyan mo na ng libreng haircut yan. Kasi, you know, tagal na niya pumupunta sa'yo. Or, let's say, lalo pag mataas yung bill nila, $400, mga ganyan, $500, no? Bibigyan ko na ng libreng shampoo and conditioner. Minsan may client ako na lay off siya sa work, male client ito, sabi ko, sige, wag mo nang bayaran yung haircut mo, it's on me. Okay? So, I'm doing that because nararamdaman ko sa puso ko, binigay ng Diyos sa akin yung pakiramdam na pasiyahin yung tao. So, yan po ang mindset ko. Pag meron po akong iperperform na good acts sa ibang tao, ako po nararamdaman ko, si God po pinaplan sa puso ko na gawin po yan para doon sa, you know, sa isa pa niyang anak. You know, hindi lang naman tayo ang anak ng Diyos, di ba? Hindi lang ako ang anak ng Diyos. Nararamdaman ko na si God, ginaguide ako na, make this person smile today or happy today. Nawala ng trabaho yan, libre na ang gupit. Ito naman, because you spent this much money, ito, I give you full-size shampoo and conditioner. Yun, so all these things, you know, may family na 5 sila, biro mo 5 sila nagbibigay ng kita sa akin, ano, gupit, hair color. So, pag punta ko ng Pilipinas, nakalista sila sa akin na binilang ko ng mga pasalubong na mga premium banana chips, mga ganyan, peanut brittle. So, pag uwi ko dito, binigyan ko sila ng gift basket as a token of appreciation. But when I do that, it's not because I feel like may utang ng loob ako sa kanila. It's more of I appreciate them. And syempre, ultimately, binigay ni God sa puso ko na mag-show ng appreciation. Okay? Another thing I wanna point out, it's such a privilege po pag binigyan kayo ni God, pag binigyan kayo ni God ng opportunity makatulong. Pag ginawa po kayong instrumento ni God para makatulong, privileheyo po yan. Ha? Ano po yan? Blessing po yan. Kasi yung feeling na nakaibsan kayo ng suffering ng ibang tao, nako, priceless po yung pakiramdam niyan, di ba? So kung iisipin nyo, that's a gift from God. Kasi alam ni God, pag na-perform mo yung pinagagawa niya sa'yo na tumulong sa ibang tao, grabe yung pakiramdam nyo. Yung sobrang pagmamahal sa puso nyo, you just feel really good na nakatulong kayo sa tao. So kung iisipin nyo, gift pa rin ni God yan. Binigyan tayo ng favor ni God, binigyan ka pa rin ng pabor ni God na makatulong kasi alam ni God mararamdaman mo after ka makatulong. Kaya ako, hindi ko talaga gusto yung utang ng loob na yan. That is, I think, blasphemous. That is a disrespect to God, the Father, who provides, who gives you every single thing that you have. And then you will claim na, it's me, that's why may trabaho ka. It's me, kaya buhay ka. Oh, grabe yan, no? It's me, dahil buhay ka. Sino ho nagbigay ng buhay sa atin? Ang Panginoong Diyos. So, yan po. Kaya ako po, hindi po ako big fan ng utang ng loob. It's, very disrespectful to God to claim the credit. Because whatever you have that you shared to other people, binigay lang din sa'yo ng Diyos yan. So, yun po ang aking take on utang ng loob. But, like I said, appreciation as on the level of being human being, bilang tao,
yan, maganda ho na nagpapakita naman tayo ng appreciation. Now, when there are times na nakaka-encounter kayo ng tao na hindi man lang nag-thank you, huwag nyo na ho isipin yun. Ang isipin nyo ho na perform nyo ho yung pinagagawang task ni God sa inyo, which is yung mission na yung inutos na sa inyo, tulungan mo. Now, yung rewards sa inyo, galing na kay God yon. And then, kung ano man ang lesson na gustong ituro ni God doon sa unappreciative na tao, si God na din ang bahala doon. So, yun po. Kaya, be more, and just to add lang po, yung appreciation po, I feel like it comes from a place of love. Whereas yung utang ng loob, there's force. It's force. It's not voluntary. So, kung yung tao ho, nagre-reciprocate lang out of utang ng loob, hindi nyo rin po ma-enjoy yun. Ewan ko, unless talagang trip nyo ho yun. Pero for me, ayoko ho yung tao is just here. Let's say, the person is just with me dahil napipilitan lang dahil out of obligation. Hindi ho din magandang feeling yun. Or yung tao ginagawa lang, whatever it is, dahil napipilitan lang, dahil gusto ka lang bayaran ng utang ng loob. Also, ito po, i-add ko rin ho, hindi lang naman ho kayo nakakapag-provide ng tulong sa ibang tao. You know, like for me, yung syempre, through this person, na-connect niya po ako sa employer ko dito sa Michigan. Pero nung ako naman po, nagsimula na rin po mag-work dito, ang dami ko rin hong tao na through me, na ginamit po ako ni God na instrument, na nahanapan ko rin ho ng trabaho. So, I was able to, in a way, yung term natin na pay it forward, nagawa ko rin ho yun. So, lahat ho tayo, you know, umiikot lang, bawat isa sa atin may nagagawa sa ibang tao. Kaya yung magre-record tayo na ito, ginawa ko to. So at some point, kailangan bayaran mo to, tumbasan mo tong gesture na to. So, you know, that's only what I'm trying to say. So yes, this person was able to connect me, kaya nakuha ko yung work dito. Pero pagdating ko naman po dito, ang dami ko rin hong mga taong kinonect. You know, may one time ho nakilala akong mother, na young mom sa mall ho. Tapos nagtanong siya, may trabaho ba dyan sa salon nyo? Nung namamasukan pa ho ako dun sa dati kong salon. So sabi ko, sige, sandali lang, takbo ko. Kinausap ko yung manager. Ako ho kasi good employee ako, no? So kahit papano, na medyo may konting respeto po. So sabi niya, okay, parang medyo weirduhan siya. Sabi ko, okay, sabi niya, make her come back here on whatever, Wednesday at 10 a.m. So sabi ko, pangalan niya, Isela. Sige, punta ka ng 10 a.m. ng Wednesday, may interview ka na. So that was 10 years ago. Nakuha niya yung trabaho. Tapos ngayon, nung nagsarili na ako, dito sa salon studio na to, na-recommend ko rin siya sa may-ari. So lahat ng studio, nililinisan niya. Tapos bawat studio, may mga siguro at least mga 5 taong individual studio like me na nagre-recruit sa kanya, nag-hire para linisin yung studio nila. Tapos may mga client din ako personally na hinire siya para linisin yung mga bahay nila. Pero meron ba kung sa isip ko na kailangan may utang ng loob siya sa akin? No. Di po talaga. Because to God be the glory. So, ayun po. Okay, kung ano po sa inyo, ano pong tingin nyo? Ano po ang comment nyo, experience nyo, ano po ang pananaw nyo, ano po ang opinion nyo? Sulat nyo po yan sa comment section. Okay, that's it po. Itutuloy ko na po ang aking lunch break bago mag-back to work. And that's it. Hope okay po kayong lahat. And until the next video at talakayan. Thank you po sa panonood nyo.